Hello ka-trade, kumusta kayo dyan? So sa video na ito, update ko kayo sa Oracle Scalper na binili natin na Forex Trading Indicator at pwede rin siyang gamiting auto trade or Forex Trading EA. Habang nagtitrade kayo sa Forex, pwede kayong manalo ng malalaking papremyo every week. Libre lang sumali, kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. So, ginamit natin ito noong August 3. So, ngayon ay August 30 na. Or 31. So, nasa mga 28 days na natin itong ginagamit. Okay, so halos 1 month na. At napakadaming trades na yung nagawa niya. Ito yung mga trades na nagawa ng EA. So, sobrang dami ng trades na nagawa. So, mahigit 100 trades na yata yung nagawa ng EA. So, meron tayong bad news at good news na rin. Kasi additional information or additional knowledge yung nakita natin dito. So, ang bad news kasi, ito nag-deposit tayo ng $2,000 or nasa 100,000 pesos. Pero hindi pa tayo kumita, na-loss tayo ng negative $554. Ang natira sa account natin ay 1,445. So, na-loss tayo ng mga 25 to 30%. Pero okay lang yun. Medyo maliit pa naman yun. Malayo pa. Malaki pa yung capital natin. Wala pa sa kalahati. So, ginamit ko yung default settings nitong Oracle Scalper EA kasi tinatamad ako mag-manual kasi dito. So, yung EA Auto Trade yung ginamit ko. So, full auto, all trades. So, news filter naka-on para hindi siya mag-trade sa news. Automatic na siyang mag-open ng buy at sell trade. Automatic na siyang maglagay ng stop loss at take profit. Automatic na mag-close yung trade. Pero ang nangyari, lahat ng signal na binibigay ng indicator or ng EA ay tinitrade niya. Kahit uptrend, nagbigay ng sell signal, so nagtitrade pa rin siya. So, lahat ng trade, buy, sell, so tinitrade niya lahat. So, ang nangyari, mababa yung win rate, mas marami yung loss. Gaya nung binacktest namin na kapag sinunod natin yung itong dashboard na binibigay yung trend, mas mataas yung win rate. Example, dito M30, hour 1, saka hour 4, puro up yung tinuturo. So, uptrend siya sa time frame na yan. So, yung ititrade ng EA, buy lang. So, mataas yung win rate. Yan na mag-profit. So, kapag nagbigay ng sell signal, katulad nito, so hindi niya iti-trade yan. Kasi, sinusunod natin to. Ang problema dito, bihirang-bihira lang mag-align itong tatlong time frame na nakaturo pataas o nakaturo pababa. So, konti lang yung trades natin. Kaya pag nag-manual tayo, medyo matagal tayo naghihintay ng trades. Kaya ginamit natin yung EA. Pero nung sinimulan kong gamitin yung EA, so, yung default lang na nakikita natin dito. Kung ano yung default, yun yung sinunod natin. So, ang nangyari, lahat ng trades ay ginawa. So, pangit yung win rate. So, dito sa guide, so, nakalagay dito na yung dashboard. So, ito yung dashboard, yung tatlong currency pair. So, nagsasabi siya ng direction ng trend. Kung up, uptrend. Kung pababa yung tuturo, downtrend. So, inirecommend na kapag papasok tayo ng trade, at least 2 of the 3 time frames show the same. So, at least dalawang up, so pwede kang mag-buy. Dalawang down, pwede kang mag-sell. So, kung isa, hindi ka magti-trade. Okay? Kapag tatlo, mas maganda. So, hindi natin napansin yun, hindi natin binasa dito. So, in-on lang natin kung ano yung default. So, dapat sundin natin itong recommendation nila. So, ngayon, susundin na natin. So, titingnan natin kung maka-recover ba natin yung loss natin at maging profitable ba tayo gamit yung EA or malos ba tayo ng tuloy-tuloy or pangit ba itong EA. Kaya sundan nyo lang yung update ko dito sa pagtitesting ko dito sa Oracle Scalper. Okay, so katulad dito sa gold, tatlong time frame. So napakaganda. So napakaganda kapag mayroong buy signal, automatic na siyang magti-trade. Okay? So pwede naman natin gawin na ilagay lang natin dito sa only buy. So lahat ng gagawin niyang trade ay buy lang. Pero ang problema kasi kapag na-busy tayo ng isang linggo, hindi natin nakita ito. So hindi natin mabago. So, buy lang siya ng buy. Kahit itong tatlong time frame ay nagbago na, naging downtrend na. Kaya hindi rin siya recommended. Dapat all trades lang. So, ang gagawin pala natin, punta tayo sa settings ng EA, Expert Advisor, sa Properties. So, dito sa Inputs, baguhin natin. So, dati kasi, naka-ano kasi ito, naka-false. Tapos, naka-ganyan. Ganyan yung itsura niya, naka-false. Okay? So, ito yung titingnan natin na check dashboard. So, check dashboard, ibig sabihin ng check dashboard, bago siya mag-open ng trade, buy or sell, i-check nyo muna itong dashboard. Ito yung dashboard natin. Ayan.
So, kapag naka-false yan, so hindi niya i-check to. Open lang siya ng buy tsaka sell trade. Yun yung nangyari sa atin, kaya mababa yung win rate natin. Kaya dapat baguhin natin to sa true. Ilagay natin sa true. Ibig sabihin, bago siya mag-open ng trade, i-check nyo muna yung dashboard. Tapos, dashboard confirmation. So, meron ditong option na 1TF, 2TFS, 3TFS. Ibig sabihin nito, yung recommendation dun sa guide ay 2TFS. Ibig sabihin, dalawang time frame. At least dalawa na uptrend, ganito. At least dalawa. Or kahit dalawa. Or kahit dalawang pababa kung magsisell naman. Kapag tatlo, mas maganda. Kapag katulad nito, solid yung trend sa M30, hour 1, saka hour 4. So, ilagay natin ito sa 3TFS para piling-pili yung trade natin, accurate yung signal na iti-trade natin, okay? Kasi nagkaroon natin ng loss. Kasi kung ano-ano lang yung trade natin dito, or trade ng EA, so maraming loss. Kaya ngayon, salain na nating maigi na yung mga quality trades lang yung iti-trade niya. Okay, so okay na yan. Naka 3TFS na yan. So, click lang natin yung okay. Ayan. Tapos, full auto, all trades, news filter, naka-on. Ibig sabihin, automatic siya mag-open ng buy or sell trade, automatic nang malagay ng TP at stop loss, automatic nang mag-close ng trade. At automatic nyo na rin i-check itong dashboard. So, kapag merong tatlong ganito, so magbabay lang siya, tatlong up. Kapag tatlong pababa naman, magsisell lang siya. Ibig sabihin, ganito, nagkaroon ng sell signal. So, hindi niya iti-trade yan. Kasi ito yung susundin niya. So, naghihintay siya ng buy trade. Okay? So, ganun yung gagawin ng EA ngayon. So, tingnan natin kung ano yung maging result. At isa pa, pangdagdag, kung gusto niyo makita yung dashboard ng iba't ibang currency pair, ito. So, i-install niyo ang Oracle Scalper Dashboard. Kung dyan sa EA na gamitin niyo ay meron na, or nandyan sa settings na kasama na. So, walang problema, okay na. Dito kasi sa original, ito yung binili ko kasi ito, medyo hiwalay siya. So, click lang natin yung okay. So, makita natin dito, Euro USD 2468. Walong currency pair, makita natin yung trend. Okay? So, kung nagma-manual trade ka, hindi ka nag-EA, indicator lang yung gamit mo. So, gamit na gamit ito para makita mo kung anong time frame yung uptrend, anong time frame yung downtrend. So, depende yan sa account type kasi yung account type kasi natin dito, kung titingnan natin, ayan, naka-ano tayo naka ultra low tayo So, kung i-show all natin to, naka ultra low tayo, yung currency pair natin ay may kadugtong na hashtag. So, yun kasi yung account natin. So, yung mga walang dugtong na hashtag, katulad nito, baka hindi mabasa nitong dashboard. Kaya, punta tayo sa options, indicator list, sa properties pa, indicator list, Oracle Scalper Dashboard, i-edit natin yan. So, tingnan natin yung mga currency pair na binubuksan niya. Makita rin naman natin yan dito. Ito. Ito yung currency pairs. So, edit lang natin to. So, idagdag lang natin kung ano yung suffix ng currency pair natin. Depende kasi sa account type. So, dito sa account natin, makita natin na naka-hashtag yung dulo. So, dagdagan lang natin yan ng hashtag. Tapos, yun. Ibalik natin dito. Paste. Ayan. So, okay na. Click natin yung okay. Ayan. So, ganito na yung magiging itsura niyan. So, may nakalagay na dyan na hashtag. Kasi ito yung active na chart dito sa account natin. So, makita natin dito yan na yan yung mga active. Yung mga kulay black. Merong buy tsaka sell button. Okay? So, yun. Sinet up ko na lahat dito sa account ko. Yung bagong settings na mag-check ng dashboard. So, tingnan natin or abangan natin kung ano yung maging result dito. Kaya huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.